Gusto kita. Nakangiting sabi ni Ivana kay Ephraim Peralta, ang uniko iho ng kumpanyang kalaban ng pamilya nila Ivana. Isang beses na binalingan ni Ephraim ng tingin si Ivana at pagkatapos ay muli na ulit itong bumalik sa ginagawa kaharap ang laptop. Hey, ang sabi ko, gusto kita. Wala ka man lang bang reaction dyan? Ngisi ni Ivana at umupo sa harap ni Ephraim. So, anong gusto mong gawin ko? Masungit na tanong ni Ephraim at pinagtaasan ng isang kilay si Ivana. Hindi ako kagaya ng mga lalaking dinedate mo, Valtes. Mariing wika ni Ephraim sa apelido ni Ivana. I'm not saying na katulad ka nila dahil alam ko namang naiiba ka. Kaya nga gusto kita, di ba? Anya, at matamis pa rin ang umiti kay Ephraim. Ilang lalaki na ba ang sinabihan mong gusto mo sila, Valtes? Tanong ni Ephraim. At binalingan na ngayon ang maganda at makinis na mukha ni Ivana. Well, ikaw pa lang? Utal na sagot ni Ivana. Saglit na ibinaling sa iba ang kanyang tingin. Sinungaling. Wala kang mapapala sa akin. Kaya tigil-tigilan mo na ako. Dahil alam naman nating pareho na magkaaway ang mga pamilya natin. Wika ni Ephraim bago likpitin ang gamit at iwanan si Ivana sa coffee shop na yun. Sakto namang nagring ang cellphone ni Ivana sa kanyang dalang maliit na bag. Kaya agad niyang sinagot ang tawag nang makita ko sino ang caller. Yes, Lolo? Sagot ni Ivana at napatingin na lang sa bagong manicure na kuko habang nasa tenga ang telepono. Kamusta ang pinapagawa ko sa'yo? Tanong ng lolo ni Ivana na ang tinutukoy ay ang malamisyon ni Ivana na paipikin at turugin ang puso ng uniko iho ng kalaban nila sa negosyo at iyon nga ay si Ephraim Peralta. Lolo, that nerd, he's very hard to please. Ang hirap-hirap niya suyuin. But I'll do everything para mahulog siya sa akin. Wika ni Ivana at napatingin sa papalayong kotse ni Ephraim sa labas. Take it slow. Baka isipin pa ng binatang Peralta na yun ay planado talaga natin to. Saad ng lolo ni Camila. Okay, Lo. Just give me a month. Maybe, mauhulog din siya sa akin. At kapag nangyari yun, dudurugin ko talaga siya. Ha? After all, he's our enemy. Ani ni Ivana at kumuha ng maliit na piraso ng cake sa platitong nasa kanyang harapan. Yan ang gusto ko sa'yo, Ivana. Napakamasunurin at matalino. Nagmana ka talaga sa akin. I'll give you a reward once na matapos mo ang misyon mong yan. Wika ng lolo ni Camila bago pinatay ang tawag. Ilang buwan matapos bumalik ng pamilya Peralta sa Pilipinas ay napansin ng lolo ni Ivana na bumababa ang sales at ranggo ng negosyo nila. Hindi naman nila maaaring sirain ito at gumawa ng kwento. Kaya ang naisip ng kanyang lolo bilang ganti ay sa puso ito saktan. Sa puso ng pinakamamahal na apo ng mga Peralta. Napabuntong hininga na lang si Ivana. Lingid naman sa kaalaman niyang may personal na galit ang kanyang lolo sa pamilya Peralta. Partikular sa lolo ni Ephraim. Si Ephraim ang pinakapaborito at pinakamamahal na apo dahil nag-iisang apo lang ito na may-ari ng Peralta Corporation. Bumalik si Ivana sa sariling kondo. Nilalagay pa lang niya ang PIN code ay sakto namang bumukas ang katabing pintuan ng kondo ni Ivana. Are you following me? Akusa ni Ephraim na kalalabas lang sa sariling kondo. Napangisi si Ivana. Excuse me? Hindi no? Maybe tadhana na talaga ang gumagawa ng paraan para magtagpo tayo. Tila kinikilig pang sabi ni Ivana, ngunit masungit lang siyang tinignan ni Ephraim. I can't believe this. Ani ni Ephraim at nagmarch siya na paalis. Totoong coincidence lang naman talaga ang pagiging magkapitbahay nila dahil ang kondo na tinutuluyan ni Ivana ay regalo sa kanya ng kanyang lolo pagka-graduate niya noong college. Pumasok si Ivana sa kanyang kwarto at pabagsak na humiga sa malambot na kama. Playing hard to get, ha?
One day, mauhulog ka rin sa akin, Ephraim Peralta. Wika ni Ivana sa determinadong tinig. Kinaumagahan, pagkatapos mag-ayos ng sarili at maligo, ay nagpa siyang magluto ng agahan si Ivana at naisip niyang dalhan na rin si Ephraim. If I can only find gayuma, ilalagay ko talaga sa pagkain ng lalaking yun para tapos na to. Saad ni Ivana habang nilalagay sa 2 baunan ang kanin at sa hiwalay na babaunan naman ang niluto niyang eggs at bacon. Lumabas si Ivana ng kondo at tumiretso sa katabing pintuan. Nakahanda na ang kamay niyang kumatok sa nakasaradong pintuan nang biglang bumukas ito. Hey! Good morning! Pinagluto kita ng breakfast. Masiglang sabi pa ni Ivana. At taas sa hawak niyang paper bag na may Tupperware sa loob. Isang beses pinasadahan ng tingin ito ni Ephraim bago nagsalita. Thank you, but I don't eat breakfast. Wika ni Ephraim at akmang aalis na nang humarang si Ivana. What? Wait! Didn't you know that breakfast is the most important meal? Tanong ni Ivana. I know, pero hindi nga ako nagpe-breakfast. If you'll excuse me. Marahan lang ang titig ni Ephraim, ngunit alam ni Ivana na medyo nakukulitan na ito sa kanya. Saan ka ba pupunta? Tanong ni Ivana. Gym. Tipid na sagot ni Ephraim. Doon ni Ivana mas nabigyan ng pansin ang suot ng lalaki. Nakasuot ito na simpleng shirt at gym shorts. Oh! Pwede sumama? Nakangiting tanong ni Ivana. No. Malamig na sagot ni Ephraim at bago pa man makapagsalita ulit si Ivana ay nawala na si Ephraim sa kanyang paningin. Tss! Ismid ni Ivana. Mukhang mahihirapan ako sa lalaking to ha? I'll cook him dinner then. Dagdag pa niya bago muling bumalik sa sariling condo unit. Binigyan siya ng 1 buwan na leave, kaya naman bored na bored si Ivana sa kanyang kondo habang naghihintay ng oras. Nang marinig niyang tumunog ang kanyang telepono sa gilid ng kama. Yes, hello? Pugad na tanong ni Ivana. Hindi pa man niya alam kung sino ang tumawag. It's Kitty, sagot ng babae mula sa kabilang linya. Halos napabalikwas ng bangon si Ivana dahil sa narinig. Si Kitty lang naman ang kanyang best friend mula pa high school na ngayon ay isa ng flight attendant sa isang sikat na airlines, kaya madalas sila makita. Kitty? Oh my! I miss you, girl! Kamusta ka na? Doing good. Ikaw? Napatingin saglit si Ivana sa kanyang mga kuko sa kamay at para bang nais sabihin kung ano ang pinanggagawa niya ngayon sa buhay niya. I'm in some mission? May pag-aalinlangan pa sa tinig na sabi ni Ivana. What? Anong mission ang pinagsasabi mo? Narinig niya pa ang tawa ng kaibigan mula sa kabilang linya. It's a long story, Kitty. But the bottom line is I need to seduce someone. Mahinang saad ni Ivana. Are you serious? Ang dali lang yan sa'yo. I know you so well since high school. Magaling ka na magpaikot ng mga lalaki. Ikaw pa nga ang nagpapaiyak, di ba? Tawa pa ni Kitty. Mahirap ang isang to, Kitty. But you know me. Hindi ako ganoon kadaling sumuko. I won't just seduce him. I'll make him fall for me. Nakangiting sabi pa ni Ivana na may pinaplano sa isip. Well, good luck on that, Ivana. Baka mamaya, ikaw pang mahulog dyan sa pinaggagawa mo, ha? Ani ni Kitty. Hindi yan mangyayari. Maliing saad ni Ivana. Itataga niya sa bato. Hindi siya mahuhulog sa lalaking Peralta na iyon. Natapos ang pag-uusap nila ng kaibigan pagkatapos ng 1 oras na pagkakamustahan at napagpasyahan nilang magkita kasama ng iba pa nilang kaibigan sa susunod na buwan. Lumipas ang oras at nalumubog na ang araw, tanda ng hapunan, ay nagpa siya magluto muli ni Ivana para sa kanyang sarili at para kay Ephraim mula sa kabilang kondo. I'll cook adobong manok. Ari ni Ivana, nang makitang marami siyang stock na manok sa fridge.
Kagaya kaninang umaga, ay muling nilagay ni Ivana ang nilutong ulam sa isang lalagyan. Bago lumabas, ay sinigurado niya munang maayos ang lahat. 2 katok bago siya pagbuksan ni Ephraim mula sa kondo nito. Mukhang busy ito dahil may suot itong glasses at may hawak na ilang papel sa isang kamay. What is it? Buo at malaki ang boses sa tanong ni Ephraim. Dinner? Sabay angat ni Ivana na pagkaing dala. Inayos niya ang off-shoulder na suot na top upang makita ng malinaw ang kanyang collarbones. Tapos na. Kanina pa. Thank you. Ani ni Ephraim. Do you still need anything? I'm sorry but I'm busy at the moment. Dagdag pa ng lalaki. Awkward na tumawa si Ivana bago ngumiti at umiling na lang tsaka bumalik sa sariling kondo. Sa mga sumunod na araw ay ganoon pa rin ang supok na ginagawa ni Ivana. Ngunit kagaya ng palaging sagot ni Ephraim ay busog ito o hindi kaya ay busy. Lunch? I cooked this. It's shrimp at bago pa man matapos si Ivana ang pagsasalita ay sumagot na si Ephraim. I'm allergic to shrimps. Ani ni Ephraim. Oh, napatuptop sa bibig si Ivana bago tumango. Sorry. Kinabukasan, naisipan muna ni Ivana na lumabas at mag-jogging kagaya ng nakasanayan niya dati. Hey! Coffee? Ngiting alok ni Ivana. Kahit nahihiya siya sa inasal kahapon, after niya mag-jogging sa labas ay dumiretso siya sa isang malapit na coffee shop. Siya ka nag-take out ng Americano at caramel macchiato. May dala rin siyang pastries. Saglit lang na pinasadahan na tingin ni Ephraim ang paper bag na dala niya. Siya ka pinasadahan naman pagkatapos ng tingin ang kubuan ng dalaga. Nakasuot ang dalaga ng isang itim na sports bra, itim na leggings, white rubber shoes, at naka-ponytail ang hanggang balikat ng buhok. Sorry, medyo sweaty, so, coffee? Sabay taas ulit ni Ivana ng hawak na paper bag. Alam mo ba kung gaano karaming mata ang nakatingin sa'yo kanina habang nagjo-jogging ka? Masungit na tanong ni Ephraim. Bahagyang nagulat si Ivana, hindi dahil sa kung gaano karami ang lalaki nakatingin sa kanya, ngunit dahil ito ata ang unang pagkakataon na hindi siya nito pinagsalhan agad ng pintuan. What? I didn't know. Utal na sagot ni Ivana. Confident naman siya sa kanyang katawan, ngunit dahil sa malamig na tingin na iginagawad sa kanya ni Ephraim ay tila bigla siyang nahiya at gusto na lang umalis sa harapan ng binata. Of course, hindi mo alam. Hanggang kailan mo ba gagawin to, Valdez? Tanong ni Ephraim kay Ivana at sumandal sa gilid ng pintuan. Napalunok si Ivana bago sumagot. Hanggang sa mapatunayan ko sa iyong gusto talaga kita. Seryosong wika ni Ivana. I see you're still at it. Ani ni Ephraim. Wala kang mapapala sa akin. Tigilan mo na ako. It's been a week. Dagdag pa ni Ephraim. Hindi ako titigil hanggang sa maniwala ka. Determinadong saad ni Ivana at umalis sa harap ni Ephraim upang tumungo na sa sariling unit. Kinabukasan, naisipan naman ni Ivana na mag-grocery muna dahil nauubusan na siya ng stock sa ref, lalo na at minsan napaparami ang nailuluto niya. Nang pumunta siya sa meat section ay hindi sinasadyang mabangga ng dala niyang cart, ang cart ng isang lalaki. I'm sorry, ani ni Ivana, arakmang iaatras ang cart nang makita niya ang nakabungguan niyang cart. Ivana? Nakangiting bati sa kanya ng lalaki. Look! Bati rin ni Ivana. Ito lang naman ang ex niya noong college. Isa na itong piloto ngayon. Hey! Kumusta? Tanong ni Luke. I'm doing well. Ikaw? Balik tanong ni Ivana. Sa lahat ng ex niya ay itong si Luke ang pinakamabait at maunawain. Ganoon rin. Malapit ka lang ba rito? Tanong ni Luke. Yeah, actually, nag-stay ako ngayon sa kondo ko. Medyo malapit lang dito.
Ani ni Ivana. Really? Ako rin. Pasamantalang nag-stay sa kondo ko na malapit lang din dito. Gusto mo, ihatid na kita? Ha? Nag-aalinlangan saad ni Ivana. Uulan na rin, para matulungan na rin kitang dalhin ang mga groceries mo. Saad ni Luke. Pagkalabas sila ng grocery store, ay napatingin si Ivana sa langit at nakita niyang mukhang bubuhos ang malakas sa ulan. Kaya naman sa huli ay pumayag na siya sa offer ni Luke. Pagkarating sa floor ni Ivana, ay kinuha na rin niya ang mga pinamili sa kamay ni Luke. Wow! Sino mag-aakalang iisa lang pala tayo ng building? Mas mataas lang ang floor mo kaysa sa akin. Nakangising saad ni Luke. Yeah, hindi ko rin akalain. But thank you so much for the ride and the help, Luke. Sincere na sabi ni Ivana kay Luke. Naagaw ang atensyon nila nang biglang bumukas ang pintuan sa katabing unit ni Ivana at lumabas doon si Ephraim. Hindi alam ni Ivana, ngunit nakitaan niya ng disgusto ang mga mata ni Ephraim bago ito tuluyan lumakad paalis. Nang gabing iyon ay nagpaalam na rin siya kay Luke. Dahil sa pagod ay hindi na rin siya nakakain ng dinner at nagdiretso na ang kanyang tulog. Pumuntong hininga si Ivana. Isang umaga, bago kumatok sa unit ni Ephraim, dala ang luto ng carbonara. Maliit na ngiti lang ang ibinigay ni Ivana kay Ephraim nang pagbuksan siya nito ng pintuan. Inaasahan na niyang tatanggihan na naman siya ni Ephraim. I cook carbonara, but if you don't like it, just like the other days, nagulat si Ivana nang lakihan ni Ephraim ang bukas ng pinto para sa kanya. Hudyat na pinapapasok siya sa loob. Come in. Ani ni Ephraim, kaya kahit naguguluhan ay sumunod si Ivana sa loob. Pagkapasok niya sa loob ng kondo ni Ephraim ay namangha siya sa disenyo at linis ang kondo nito. Come here. Wika ni Ephraim at muwestro kay Ivana sa high chair sa island counter ng kitchen. Naglabas ng 2 platito, tinidor, baso, isang pitchel ng tubig at tissue paper si Ephraim. Hindi alam ni Ivana kung paano ang gagawin. Sit. Ani ni Ephraim na para nauubusan na ng pasensya kahit ngayon pa lang naman ulit sila nagkita. Kahit bahaga naiinis si Ivana dahil sa asta ni Ephraim ay sinunod niya ito. Magkatabi sila ngayon sa island counter. Pinuksan ni Ephraim ang dala niyang Tupperware ng carbonara, saka sinandukan ang 2 platito sa harap nila. I don't understand. Favorite mo ba ang carbonara kaya mo tinanggap ang luto ko? At bakit mo ko pinapasok? Sunod-sunod na tanong ni Ivana. Sabayan mo muna akong kumain bago ko sagutin ang mga tanong mo. Wika ni Ephraim. Wala namang laso niyan o gayuma. Bulong-bulong na ani ni Ivana, ngunit sinunod rin naman ang sinabi ng lalaki dahil mukhang hindi maganda ang timpla nito. Tila dahan-dahan pang nilunok ni Ivana ang carbonara sa kanyang bibig bago uminom ng kaunting tubig. So, wala ka bang trabaho ngayon? Hindi ka busy? Tanong ni Ivana nang matapos silang kumain. I have work, pero maaga ko silang tinapos kahapon. How about you? Mukhang wala kang trabaho. You have all the time in the world para makipag-date kahapon . Tila nanunuyang tanong ni Ephraim. Nagulat naman si Ivana sa sinabing iyon ni Ephraim. What? Hindi naman ako nakipag-date kahapon . Takang wika ni Ivana. Bigla namang sumagi sa isipan niya ang naabutan ni Ephraim na kasama niya kahapon. Si Luke. Oh, you mean si Luke ba? Tinulungan lang niya ako kahapon dahil, teka nga lang, alam mo, you're acting jealous, ani ni Ivana nang may mapagtanto. Nilapit naman ni Ephraim ang mukha kay Ivana bago ito nagsalita. Bakit naman ako magsaselos? Hindi naman kita gusto. Mayabang natural na binata habang diretsyon tumingin sa mga mata ni Ivana. Pinatayan naman ni Ivana ito ng tingin at hindi din nagpatalo. Right, tama ka. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ganyan ang tono mo
na para bang masama na may kasama akong iba kung in the first place, wala ka namang gusto sa akin. Lumayo ang lalaki kay Ivana bago ito sumagot. Tss, napansin ko lang na ang luwag na schedule mo at mukhang wala kang ginagawa sa bahay. Paratang ng lalaki. 1 month ang leave ko mula sa trabaho, kaya medyo maluwag ang schedule ko. But after that, babalik na ulit ako sa trabaho. Paliwanag ni Ivana. Bigla ay naalala niya ang misyon niya rito mula sa pagkakaupo niya sa high chair ay pinagdekwatro niya ang upo at bahaging tinaas ang suot na cotton shorts niya. Ngunit hindi man lang ito binalingan ng tingin ni Ephraim at niligpit lang ang pinagkainan nila upang dalhin sa lababo. Is that so? Okay. Hindi ka pa ba uuwi sa inyo? At gabi na? Tanong ni Ephraim habang nakaharap sa sink. Nasa likod ni Ephraim si Ivana. Pinapauwi mo na ako? Nakakaabala ba ako sa'yo? Hindi pa kasi ako inaantok. At isa pa, I'm getting bored in my unit. Ako lang mag-isa. Nakapout na sabi ni Ivana at pinaglalaruan ang mga daliri sa kamay na nakapatong sa kanyang hita. Ipanapangako niya sa sariling pagkatapos sa misyon niyang ito kay Ephraim Peralta ay hihilingin niya sa kanyang lolo ang isang property nilang isla upang doon magmalagi. Pero kung inaantok ka na at nakakaabala na ako, sige, aalis na ako. Akmang maglalakad na si Ivana upang tumungo sa labas nang pigilan naman siya ng lalaki. You can stay. But I don't think I can offer you anything aside from drinks and some snacks. Or we can have a movie night. Suwestisyo ni Ephraim upang pambawi sa dinala nitong carbonara. Excited naman na tumango si Ivana at nauna pang nagpunta at maupo sa couch ng kondo ni Ephraim. Sige, anong papanoorin natin? Nakangiting tanong ni Ivana. Naisip niyang kahit papaano ay nakakausap naman na niya si Ephraim at maganda itong senyales. Mysteries? Horror? Anything. Kibit balikat na sagot ni Ephraim at tumabi na rin kay Ivana. Sa huli ay isang horror movie ang pinanood nila. Hiyaw na hiyaw si Ivana habang si Ephraim naman ay nakatingin pa rin sa screen ng TV na tila mo nag-concentrate doon habang dumudukot ng popcorn. Ah! Bakit naman kinuha yung multo na yan? If she wants justice, then... Hindi na natapos si Ivana ang mga salita niya nang bigla ay halos mapayakap na siya kay Ephraim dahil sa biglang gulat na paglitaw ng multo sa pinapanood nila. Nagkatingin na sila ni Ephraim at hindi alam ni Ivana kung ang lakas ba ng tibok ng puso niya ay dahil sa takot sa pinapanood o dahil malapit si Ephraim sa kanya. Agad namang umayos din si Ivana na mapagtanto na sobrang dikit na dikit siya kay Ephraim. Kahit ang luwag ng couch niya, kaya naman dumistansya siya. Oh my God! Oh my goodness! What's that? I can't believe I'm watching this! Hiyaw ni Ivana at halos na ibato na ang lahat ng mini-pillow sa sahig dahil sa gulat at takot. Nakatakip pa ang dalawang palad ni Ivana sa kanyang muka at pasimpleng sumisilip lang sa pagitan ng kanyang mga daliri. Nagulat si Ivana na maramdaman niyang may humawak sa palad niya at tila dahan-dahang inaalis ang pagkakatakip niya sa muka. Hey, sorry. Next time, I'll let you choose kung anong papanoorin natin. It's late already. Matulog ka na. Iyahatid na kita sa unit mo. Let's go. Ayon ni Ephraim kay Ivana habang nakalahad ang kamay sa harap ng dalaga. But, tapos na ba ang movie? Tanong ni Ivana. Nagdadalawang isip na kuhanin ang kamay ni Ephraim. Almost. Gusto mo pa bang tapusin? Ani naman ni Ephraim. Umiling si Ivana at tinanggap na ang kamay ng lalaki upang para bumangon na siya mula sa pagkakaupo sa couch. Kahit magkatabing unit lang sila, ay hinatid pa rin siya ni Ephraim. Thank you sa pagpapatuloy sa akin at sa movie night, even though it's horrifying. Biro ni Ivana. Bahagyan tumaas naman ang sulok ng labi ni Ephraim. Thank you din sa carbonara. Masarap ka magluto. I appreciate your cookie skills. Have a good night, Ivana.
Malumalay na sabi ni Ephraim. Kusang napangiti si Ivana roon. Good night then, Ephraim. Ani ni Ivana at unti-unting sinarado na ang pintuan. Kinabukasan, nakangiting bumangon ng kama si Ivana dahil balak niyang tumawag sa kanyang lolo upang balita ang may maliit na proseso na kahit paano sa pinapagawa sa kanya. Tumiretso siya sa banyo upang mag-shower dahil ngayong araw din ang schedule niya sa kanyang hair treatment sa salon. Pakanta-kanta pa siya habang sinusuot ang bathrobe nang biglang nadulas siya sa sahig ng banyo dahil sa naapakang maliit na sabon sa sahig. Ouch! Ang sakit! Daing ni Ivana na nakahiga pa rin sa malabig na tiles ng banyo. Bigla naman ay may narinig siyang may nag-doorbell sa labas ng kanyang unit. Saglit na alarma si Ivana at pinilit makatayo, ngunit bigo siya. Help! May tao ba riyan? I can get out of here! Sigaw niya, kahit walang kasiguraduhan kung maririnig man siya sa labas. Muling sinubukan ni Ivana na bumangon, ngunit masakit pa rin ang kanyang bewang. Kaya naman laking gulat niya na may biglang kumatok sa labas ng pintuan ng banyo. Inayos si Ivana ang suot na bathrobe sa pag-aakalang maintenance iyon para tulungan siya. Pagbukas ang pinto ay laking gulat naman niya nang mabungaran ang nag-aalalang mukha ni Ephraim kasama ang lalaking mukhang tauhan ng kondominium na iyon upang mabuksan ang pinto. What happened? Nag-aalalang tanong ni Ephraim. Bahagyang kita ang makinis sa hita ni Ivana habang nakahiga sa sahig. Nag-iwas ng tingin roon si Ephraim at tumikim. You can leave us. Thank you. Formal na saad ni Ephraim sa lalaking kasama. Sige po. Magsabi na lang po kayo kung may kailangan pa po kayo, sir. Ma'am. Ani ng lalaki bago sila iwan. Saan ang masakit? Alalang tanong ni Ephraim at lumapit kay Ivana upang buhatin ito. Masakit ang balakang ko. Nahihirapang wika ni Ivana at sobrang nahihiya dahil nakita pa ni Ephraim ang pagkadulas niya. Maingat na binuhat siya ni Ephraim at dinala sa isang kwarto kung saan naroon ang kama niya. Now, tell me what happened. Okay lang ako. Nadulas kasi ako. May naapakan akong maliit na sabon. I didn't notice. Ani ni Ivana. Nakaupo siya sa kanyang malambot na kama habang nakatayo naman sa harap niya si Ephraim na tila sinusuri ang kabuuan niya kung may sugat o pasa sa pamamagitan ng tingin. Bakit ka nga pala napunta sa unit ko? Biglang tanong ni Ivana dahil bigla na lang itong sumulpot na hindi niya inaasahan. Isasauli ko sana ang Tupperware na pinaglagyan ng carbonara mo kahapon. Pero narinig kita, parang sumisigaw rito sa loob. Kaya I called someone. Nag-alala ko, baka napano ka. Paliwanag ni Ephraim. Do we need to go to the doctor? Concern pa rin na tanong ni Ephraim. Umiling si Ivana. No need. Ipapahinga ko lang to. And I'll be fine. Sagot niya. Ayaw nang palakihin pa ang problema dahil umuokay na rin naman ang pakiramdam niya. May sasabihin pa pala sana ako. Bukod sa pagsauli ko ng Tupperware mo, I have to attend a business party and I need a date. Wika ni Ephraim. Really? Pilit tinatago ni Ivana ang excitement sa boses. Medyo matagal na rin nang huli siyang makihalubilo sa ibang tao. Simula kasi graduate siya ay pumasok siya agad sa kumpanya nila at minsan lang niya makita ang ibang kaibigan dahil busy na rin ito sa kanilang mga kani-kaniyang buhay. Yes, next week pa naman, so we still have time to prepare. Ako nang bahala sa isusuot mo. If ever you are not only busy next week though. Saad ni Ephraim. Of course, I'm not busy. Sasama ako sa iyo. Nakangiting sabi ni Ivana. But are you sure you're fine? I'll get you a cold compress or a pain reliever. I am fine, Ephraim, but okay. Get me a cold compress then. Wika ni Ivana. Dahil mukhang hindi titigil ang lalaki hanggang walang maibibigay sa kanya kahit anong first aid. Sumagi sa isip ni Ivana na kahit pala masungit ito sa kanya noon, ay maalalahanin pala ito.
Mabilis sa lumipas ang mga araw, sakay ng isang magarbong kotse. Nagmamaneho si Ephraim habang nasa tabi naman nito si Ivana patungo sa dadaluhang business party. Pinagbuksan ni Ephraim si Ivana ng pintuan ng kotse at nang makarating sila sa event ay may mga photographers na kinukunanan sila ng litrato. Naglalakad sila sa isang red carpet. Isang classic tuxedo ang suot ni Ephraim habang isang Marchesa draped sweetheart gown na kulay puti ang suot ni Ivana. May sweetheart neckline ito. Ang buhok niya ay pinusod ng isang bun at nag-iwan lang ng kaunting hibla ng buhok. Ang stylish upang maging mukhang natural lang ang ayos niya, ngunit elegante. Just tell me if ever you feel like inaantok ka na or something that bothers you. We will go home immediately. Pulong ni Ephraim kay Ivana na makapasok sila sa loob ng venue ng mismong event. Chill! Kararating pa nga lang natin eh. Balik na bulong ni Ivana. Ilang saglit lang ay lumapit ka agad sa kanilang isang businessman. Good evening, Mr. Peralta. How are you? And who is this gorgeous lady beside you? Tanong na matanda. Good evening. I'm good. This is Ivana, my date. Saad ni Ephraim at pinulupot ang kamay sa maliit na bewang ni Ivana. Good evening, sir. Bati naman ni Ivana at kumiti dito. Marami pang bumati sa kanilang mga businessman upang kamustahin ang lagay ng negosyo ng mga Peralta. Let's go to our table. I'll get you something to eat. Ayon ni Ephraim kay Ivana. Tumungo sila sa isang lamesa at pinaghila siya ni Ephraim na upuan. Binulungan siya ni Ephraim sa kaliwang tenga bago ito tuluyang umalis. I'll be quick, okay? Tanging-tango na lang ang sinagot ni Ivana dahil saktong pag-alis si Ephraim ay hindi nakatakas sa pandinig niya ang bulungan ng ilang tao. Is that Ivana from Valdez Corp? Yung anak nila Noe at Nino Valdez? Bakit sila magkasama ni Ephraim Peralta? Well, maybe magkabati ng pamilya nila. Who knows? I don't think so, knowing that Valdez Sr., hindi yun basta nakakalimot. Alin ng isang babaeng ginang. O baka naman, inaakit ang dalaga na yan itong binatang Peralta para pagluruan sa kamay niya. Hagikik ng isang ginang. Napakuyom ang mga kamao ni Ivana sa ilalim ng lamesa. Pagkabalik pa ni Ephraim ay medyo marami itong dinalang pagkain sa kanya. Binilit ni Ivana na kumain kahit natabangan na siya ng gana dahil sa mga narinig. What's wrong? Bigla ay tanong ni Ephraim. Wala naman. Natigil ang pagsasalita ni Ivana nang biglang may lumapit sa table nila. Hey, Ivana. You're here. Bumagal na pagsasalita ng lalaki nang mapansin na may kasama si Ivana. Rodolph, hey, long time no see. By the way, he's Ephraim, my date. Dahan-dahang wika ni Ivana at awkward na ngumiti dahil nararamdaman niyang tila hindi maganda ang atmosphere ng paligid. Kumusta pare? Wika ni Rodolph. Nakita ni Ivana na malamig lang na nakatingin si Ephraim kay Rodolph, kaya napainom siya bigla sa hawak na goblet na may lamang wine. Magkaano-ano kay ni Ivana? Imbes na sagutin ni Ephraim, ay tanong rin ang sagot niya kay Rodolph. We are... Bago pa man masagot ni Ivana, ay nagsalita na si Rodolph. Ex-lovers. Straight na sagot ni Rodolph na nakangiti pa rin. But we're good friends now. Tagtag ni Rodolph sa huli. Magsasalita pa sana si Rodolph nang may tumawag sa lalaki, kaya nagpaalam na rin ito sa kanila. See you around then. Let's catch up sometime, Ivan. Tanong ni Rodolph. Hindi na muling binalingan ng tingin si Ephraim. I'll see kapag hindi busy. Simpleng sagot na lang ni Ivana. Naramdaman niyang naging tahimik na si Ephraim, ngunit na mapagtugtog ng isang musika ay nagsitayuan ng ilang mga kalalakihan upang ayain ang kanilang mga partner. Ay tumayo si Ephraim at naglahad ng kamay sa kanya. Let's dance. Malamig na wika ni Ephraim,
Tinanggap naman ni Ivana ang nakalahad na kamay ni Ephraim sa kanya. Nang tumungo sila sa dance floor kung saan nagsasayaw ang ibang mga tao, ay saglit nilang naagaw ang atensyon ng mga ito. Naramdaman ni Ivana na masinapit siya palapit ni Ephraim sa bewang. I'm sorry. Pambasag ni Ivana sa katahimikan. Why? Malabig na tanong ni Ephraim at tinikot siya mula sa kanilang pagsasayaw. Why are you apologizing? Muling tanong ni Ephraim. I think you're mad at me. Dahil sa naririnig mong usap-usapan ng mga tao tungkol sa pamilya natin. Mahinang wika ni Ivana at bahagyang napayuko. Hindi niya alam pero nagigilty siya marahil dahil ay may halong katotohanan ang sinasabi ng mga ito. What? Saan mo narinig yan? Maliin naman ngayon na saan ni Ephraim. Tignan mo inaakit na naman ng Valdez sa'yo ng apo ng mga Peralta. Kawawang binata. Sa tingin ko ay peperahan lang siya ng Valdez na yan. Bakit? Papalubog na ang kumpanya nila. Dahil simula nang bumalik galing ibang bansa ang mga Peralta, ay bumaba na ang sales ng mga Valdez. Hindi nga ba? At magkatunggali ang dalawang pamilyang yan? Nang lumapit sila ng pwesto, ay narinig na naman ni Ivana ang bulungan ng mga ito. Ngunit sa pagkakataong ito, ay narinig na rin ni Ephraim, kaya hindi na napigilan pa ng binata na lumapit sa mga ginang na pinag-uusapan ang pamilya nila. With all due respect, madam, I think it is unnecessary to talk about personal issues here. This is solely a business party, not a gossip party. At ano naman sa inyo kung inaakit ako ng dalagang Valdez? Hindi naman po ako pamilyadong tao. Anong masama roon? I highly recommend, madam, that you should just talk about how to improve your business rather than talking things that doesn't concern you. Mahabang lintangin ni Ephraim, tumahimik ang mga ito. Ngunit sa pagkakataong ito ay mukhang naagaw na rin nila ng atensyon ng iba dahil may ilang huminto na sa pagsasayaw upang makiisyoso. Nahihiya naman si Ivana kaya't hinawakan niya si Ephraim sa braso upang sana ay ialis sa rito at baka mapaaway pa ang lalaki. Hey Ephraim, halika na. Let's just go home. Malumanay na sabi ni Ivana. Nang makapagpaalam ay dumiretso na sila sa parking lot. Nasa loob sila ng kotse nang maisipang magsalita ni Ivana. I'm sorry, pinahiya kita at ang pamilya niyo. Sana hindi na ako sumama. Are you thinking that I'm mad because of that? Tanong ni Ephraim na hindi pa rin pinapaandar ang sasakyan, ngunit pahigpit ang kapit sa manibela. Saan ka ba galit? Kung ganoon, tahimik na tanong ni Ivana. Hindi ako galit. Wika ni Ephraim, ngunit pagkasalubong ang parehong makapal na kilay. Pero pinahiya kita. Hindi mo ako pinahiya, Ivana. Those rumors are not true, right? You are not seducing me. Saad ni Ephraim. Napaiwas ang tingin si Ivana at napalunok. Hindi alam kung anong sasabihin. But damn, if you're really seducing me, I don't care. Gulat na napabalik naman si Ivana ang paningin niya kay Ephraim dahil sa sinabing iyon ng lalaki. Tell me, huwag mo sabing ex mo rin yung tumulong sa'yo sa pagbibitbit ng mga groceries mo noong gabing yun. Tila naiinis sa tanong ni Ephraim. Hindi ko sasabihin kung ganon. Nagpipigil ng ngiti na wika ni Ivana. Hindi alam ni Ivana ngunit natutuwa siya. Tila nagsaselo si Ephraim sa mga naging dating ang nobyo. Akala ko ba hindi ako gusto ng isang to? Wika sa isip ni Ivana. What? So you mean, ex mo rin yung lalaking yun? What if I tell you that I already like you? Would you also dump me after a few weeks or months? Itutulad mo rin ako sa mga ex mo ha, Valdez? Nangahamon na tanong ni Ephraim. Hindi na napigilan matawa ni Ivana, kaya naman mas lalong bumasangot ang gwapong mukha ni Ephraim. Grabe, you look like a child who's throwing tantrums, Ephraim. To answer your question, hindi. Okay? I told you before na iba ka sa kanila. Parte na sila ng nakaraan. You are my present.
Nakangiti at malambing na wika ni Ivana at bahagyang lumapit kay Ephraim na nakaupo sa driver's seat upang hawakan ang kanang pisngi nito. Namumungay naman ang mga matang napatingin si Ephraim kay Ivana. Bakas pa ang ngiti sa mukha ni Ivana. Nang malamdaman niya bumaba ang tingin ni Ephraim sa kanyang labi. Hindi bumilang ng ilang minuto at nagtagpo ang labi nila. Naramdaman ni Ivana na gumalaw ang labi ni Ephraim, ngunit sa malamyos sa paraan na parang dinadama ang malambot niyang labi. Hanggang sa hindi na rin naiwasan ni Ivana na tugunan ang halik ni ito. Nang humiwalay sila sa isa't isa, ay namumungay pa rin ang mga mata ni Ivana. Hinawakan ng hinlalaki ni Ephraim ang nakaawang na labi ni Ivana. Bago bumulong nito. From now on, no more boys for you, Valdez. Wika ni Ephraim at hinawakan ang pisngi ni Ivana. Halos hindi pa rin matanggal ang ngiti sa labi ni Ivana nang muling maalala ang halik ni Ephraim kanina. Halos napabalikwas pa siya ng bangon nang tumunog ang telepono sa side table ng kanyang kama. Hello? Pati una niya sabi. Hi, sorry. Natutulog ka na ba? Tanong ni Ephraim mula sa kabilang linya. Hindi pa. Sagot naman ni Ivana. I'll be going back to work tomorrow. I have to attend some urgent meeting. Ngayon na sa akin sinabi. Wika ni Ephraim. Rinig ni Ivana ang tunog ng pagtitipa nito mula sa laptop. Is that so? Tanong ni Ivana. Kung ganoon, ay hindi sila magkikita bukas. Ayaw naman niyang guluhin si Ephraim sa trabaho nito. Yes, but I'll make time for us. Pagbalik ko. Saad ni Ephraim at huminto ang pagtitipa nito sa laptop. I'll wait for you. Then, good night. Nakangiting sabi ni Ivana. Hindi maunawaan ang sarili kung bakit natutuwa siyang paglaanan siya ng oras si Ephraim. Sa kabila ng busy nitong schedule. Okay, sweet dreams. Good night. Ani ni Ephraim. Na makita ni Ivana na ongoing pa rin ang call at mukhang walang balak patayin ito ni Ephraim, ay siya na ang kusang pumatay sa tawag. Kinabukasan, masayang bumangon si Ivana mula sa kanyang kama. Katulad ng nakasanayan, ay nag-jogging siya, nagluto at nanonood ng TV sa sala. Na makita ang makaroni sala sa isang commercial, ay nakaramdam siya ng pagtatakam nito. Kaya naman naisipan niya magluto at magdala ng merienda kay Ephraim. Oh, I'll bake him cupcakes too. Ani ni Ivana at nagsimula ng galawin ang kitchen niya upang magluto at mag-bake. Nang matapos ay gumayak si Ivana at nagsuot lang ng casual na kasuotan. Pagbaba niya sa building ng Peralta Corporation ay nakangiting binitbit niya ang paper bag kung saan nakalagay ang macaroni salad at chocolate cupcakes na binik niya. Sa isip-isip ni Ivana ay matutuwa si Ephraim na makita siya. Kaya naman pagkapasok niya pa lang sa building ay hinanap niya kaagad ang office ito sa information desk. Good morning! May I know where is Ephraim Peralta's office? Tanong ni Ivana. Good morning, ma'am. Do you have an appointment with Mr. Peralta? Magalang na wika ng babae. I don't have. I just want to visit and give him merienda. Sagot niya sa babae. We're sorry, ma'am, but we can let you in his office if you do not have an appointment. May kausap pa rin po kasi siya sa loob. Natigil ang pagsasalita ng babae nang dumaan ang lalaki sekretarya ni Ephraim. Ano yun, Matilda? May problema ba? Tanong ng lalaki. Oh, good thing. You can talk to Ivan Casadiejo po, miss. He's Mr. Peralta's secretary. Wika ng babae. Napatingin naman si Ivana sa lalaki. Medyo may kahabaan ng buhok nito, ngunit maayos naman na nakamanban. Mukhang hindi pa siya nito napapansin, kaya dala-diretso ito nagsalita sa kaharap ng babae sa information desk. Hindi pwede magpapasok ngayon sa opisina ni Mr. Ephraim. Kausap niya ang fiancé niya at natigil sa pagsasalita ang lalaki sekretarya ni Ephraim na makita nila mula sa elevator ay lumabas si Ephraim at may kangitian nitong babae. Mukhang lumabas pa talaga si Ephraim ng opisina para lang ihatid ito hanggang sa labas.
Bigla ay napahigpit ang hawak ni Ivana sa dalawang paper bag. Pinilit ni Ivana na baliwalain ito, ngunit tila kumulo pa ang dugo niya na makita niyang hinawakan ng babae si Ephraim sa braso habang nakangiti. Pumuntong hininga si Ivana bago nagpa siyang lisanin na ang lugar. I think you're right, miss. Pakibigay na lang itong dala kong paper bag. If ever may nagutom. It's clean, don't worry. I have to go. Plastic na ngiti na lang ang gumuhit sa mukha ni Ivana. Doon lang napansin ng sekretarya ni Ephraim si Ivana. At tila napangangapa ang sekretarya ni Ephraim na makita siya, kaya't hindi na siya nito napigilan pa nang tuluyan na siya nagmarcha paalis sa lugar na iyon. Marami ngayong bumabagabag sa isipan ni Ivana. Ano pala yung kahapon? Akala niya ay gusto na siya ni Ephraim? Ano yung ine-emote ni Ephraim sa kanya na bawal na raw sa kanyang ibang lalaki? Naghalikan pa nga sila, di ba? Pero pwede naman na kasing halikan kahit hindi magkarelasyon sa panahon ngayon. Wika naman na kabilang isip ni Ivana. Naiinis siya at nagsaselos at tila nasasaktan, ngunit hindi niya maamin sa sarili kung bakit. Shit! Mura niya at padabog na hinampas ang manibela ng kanyang kotse. Hindi niya gusto kung anuman ang namumutawing nararamdaman niya para kay Ephraim. Nagpa siya si Ivana na dumiretso sa pinakamalapit na bar, ang bar ng isang kaibigan niya si Arnold. Doon muna siya hanggang sa gumabi, dahil paniguradong iisipin na naman niya si Ephraim kung sakaling mananatili siya sa kondo na mag-isa. Oh, my dear friend Ivana, ang aga mo naman rito. Pungad sa kanya ni Arnold. Ito ang may-ari ng bar, bisexual ito at may boyfriend ngayon. Arnold, can I stay here until night? Ayoko lang talaga mag-isa sa kondo ko ngayon at maraming bumabagabag sa isip ko. Wika ni Ivana. Okay lang naman. May problema ka ba? Concern na ngayon ng tanong ng kaibigan niya. Okay lang ako. Imbes ay sagot ni Ivana at umupo sa high chair ng bar counter. I'm asking you kung may problema. Ang sagot na gusto ko marinig sa iyo ay oo at wala lang. Ngayon uulitin ko ang tanong. Anong problema natin? Ani ni Arnold at tumabi sa katabing upuan ni Ivana. It's just that someone is giving me mixed signals. I thought na mayroon something sa amin, but I think I was wrong. Mahinang saad ni Ivana. Teka, bago yata yan. Hindi ba't ikaw ang nagbibigay ng mixed signals sa iba? At saka ngayon lang kita nakitang na problema sa love life, ha? Wika ni Arnold. Basta, it's complicated. I cannot spill it to you. Ano ni Ivana? Ay? Nag-sign ka ba ng non-disclosure agreement? Hindi sumagot si Ivana sa tanong na yun na kaibigan. Kaya muli itong nagsalita. Well, you see, you can stay here naman. Magsabi ka lang kung may kailangan ka sa mga tauhan ko. Pwede kang magstay sa isang VIP room kung sakaling inaantok ka. Or gusto mo mag-movie. Aalis lang ako saglit at may aasikasuhin lang ako. Feel free here, Van. Paalam ng kaibigan niya si Arnold bago ito umalis. Lumipas ang ilang oras sa ganoon nga ang ginawa ni Ivana. Bandang 6:00 makita niyang dumarami na ang tao sa bar paglabas niya. Kaya naman naisipan ni Ivana na umupo sa high chair sa harap ng bar counter. Nag-order siya ng tequila at inisang lagok ito. Ingla saglit pa ay nakisayaw na rin siya sa ibang mga taong umiintayog sa dance floor. Bigla naman ay naramdaman ni Ivana na may humawak sa kanya sa bewang na kusino. Nahinto siya sa pagsasayaw. At nang humarap siya sa humawak sa kanya, ay laking gulat niya na makita si Ephraim. What are you doing here? Hindi makapaniwalang tanong ni Ivana. Let's talk outside. Please? Nagsusumamong tanong ni Ephraim. Bakit? Iuwi mo ko? Nakataas kilay na tanong ni Ivana. Umiling si Ephraim at marahang hinawakan si Ivana sa siko. Kung hindi mo pa gustong umuwi, hindi mo tayo uuwi. Just please, let's talk outside. I heard that you came to my office kanina. Ano ni Ephraim?
Oh, sarkastikong ani naman ni Ivana. I think you misunderstood what you saw. Mahinang saan ni Ephraim. I'm worried. I thought ko saan ka nagpunta. Pinuntahan kita sa kondo mo pero wala ka. So please, let's talk. Alalang dagdag pa ng lalaki. Fine. Saan ni Ivana at lumabas ng bar upang tumungo sa kanyang kotse na nasa parking lot. Pagkapasok niya ay sumunod naman si Ephraim sa loob. I will be straight to the point, Ephraim. I thought we have something but guess what? Ikakasal ka na pala. Why did you even kiss me yesterday? You said before that you will never like me. Kasalanan ko rin to kung ganoon. Hindi ako nakikinig sa'yo. Wika ni Ivana at pinahid ang maliit na takas na luha sa mata. Hindi alam ni Ivana kung dahil sa tama ng ala kung bakit siya tila emosyonal. Huwag kang mag-alala. I will not bother you anymore. Hindi na kita guguluhin. Magsama kayo na fiancé mo. Total, bagay naman kayo. Bigla naman ay nagsalita si Ephraim. Babe, I'm sorry about what you saw, but that girl is Micaela. Inaanak siya ni Mom. She's not my fiancé, and I don't have one. I only see her as a little sister. And please, forget what I said that I will never like you. And take back your words na hindi mo ako guguluhin. I want you to bother me, Ivana. Wala akong pakialam kung guluhin mo pa buong buhay ko. So please don't think about leaving me anymore. Please, I'm sorry. Ani ni Ephraim at nagsusumamong mga mata habang hawak ang kamay ni Ivana. Bigla ay nakaramdam ng lakas ng tibok ng puso si Ivana sa mga naninig mula kay Ephraim. Totoo ba ang mga sinasabi nito? Bakit tila masaya naman yata ang puso niya sa simpleng sinabi lang ni iyon ni Ephraim? Tanong sa isip ni Ivana. You don't see her as your fiancé? Then, paano naman ako kung ganoon? Anong nakikita mo sa akin? Pinsan mo naman ganoon. Tanong ni Ivana. You want to know? Magaspang na boses sa tanong ni Ephraim. Tumango si Ivana. Hindi niya alam kung sinong unang humalik. Ngunit naramdaman na lang ni Ivana na magkahugpong na ang kanilang mga lapi at tila uhaw na humahalik sa kanya si Ephraim. I'll let you know. Let's go to my condo. Ani ni Ephraim at pinaharurot na ang sasakyan makarating lang sa kanilang condominium. Saktong pagsarado ng pintuan ng kondo ni Ephraim ay naramdaman ni Ivana na binuhat siya ng lalaki paharap. Hindi nito pinuputol ang halik hanggang sa tuluyang narating sila sa kwarto ng lalaki. Walang pagtutol na naramdaman si Ivana nang bumaba ang halik ni Ephraim sa kanyang leeg at collarbones. Basta ang naalala na lang ni Ivana ay buong puso niyang ibinigay kay Ephraim ang sarili nang walang pagdadalawang isip dahil alam niya sa sarili niyang si Ephraim lang ang makakaangkin sa kanya at wala ng iba. Kinaumagahan, nagising si Ivana na maramdaman na tila may humahalik sa kanyang buong muka. Kaya naman napamulat siya ng mga mata. Good morning. Pungat sa kanya ni Ephraim, bigla ay bumuhos kay Ivana kung anong ginawa nila kagabi at napatakip siya sa bibig. What happened? Nanlalaking matang tanong niya kay Ephraim, bahagyang masakit ang ulo. We make love. We just did our honeymoon. Nakangiting saan ni Ephraim. What? Kailan pa tayo ikinasal? Litong tanong ni Ivana. Ikakasal pa lang tayo. We just did our honeymoon in advance. Nakangiti pa rin saad ng lalaki. Bigla naman ay bumangon si Ephraim na higaan at hinawakan ang siya ni Ivana. You asked me last night kung ano tingin ko sa'yo, di ba? I see you as the mother of my children, Ivana. Saad ni Ephraim habang isang kamay ay nasa kaliwang pisngi naman ni Ivana. I will break all the chaos between our families. Just marry me and make a family with me. I'll make sure before this month's end, you're already pregnant with my baby. Nakangiti at determinado saad pa ng lalaki. Samantalang, pinanlamigan naman ng buong katawan si Ivana. Pumuhos sa kanya ang alaala ng kagabi at hindi lang isang beses nilang ginawa ang bagay na yun. Umulit pa sila hanggang sa napagod na.
Nagpa siya si Ivana na bumalik na sa kanyang condo unit. Noong una, ay ayaw pa siyang paalisin ni Ephraim, ngunit nakumbinsi na rin niya itong kalaunan. I'll just take a shower in my condo. Ani ni Ivana. Ngunit nakayakap sa kanya si Ephraim mula sa likod at inaamoy-amoy ang parte ng leeg niya. Why didn't you just put your things here? Dito ka na lang kaya magstay sa akin. Suwestisyon ng lalaki. Natawa si Ivana, ngunit dahan-dahan tinanggal ang nakapulupot itong braso sa bewang niya. Saka hinarap si Ephraim. Babalik ako, okay? Paalam ni Ivana at tumingkayad upang gawaran ng magaang halik si Ephraim sa lape para pumayag na ito. Na makapasok sa sariling kondo si Ivana, ay tsaka nawala ang ngiti sa kanyang lapi. Tila na ibalik na siya sa realidad. Kung mahal na siya ni Ephraim, ay maaari niya na itong iwan, kagaya na sinabi sa kanyang lolo. Ngunit paano kung mahal na rin niya si Ephraim? Naguguluhan si Ivana kung susundin pa niya ang utos ng kanyang lolo o hayaan muna ang oras sa lumipas habang masaya pa sila. Nagpupunas ang buhok si Ivana nang tumunog ang telepono niya. Ang caller ay ang kanyang lolo. Pikit matang sinagot ito ni Ivana. Yes, lolo? Kinakabang wika niya. Iha, I called because we rushed your mother to the hospital. Balita ng kanyang lolo. Napatayo mula sa pagkakaupo si Ivana sa kanyang kama. What? What happened, Lo? Nag-aalalang tanong niya. Inatake na sakit sa puso ang mami mo. I want you now to disregard your mission dahil mukhang hindi na rin naman kailangan. Lumalakas sa ulit ang cells natin. You can go home here now. Your mom is looking for you. Mahabang saad ng kanyang lolo, ngunit ang tanging na sa isip na lang ni Ivana ngayon ay ang pag-alis niya upang umuwi na ng Maynila. Mabilis sa kumilos si Ivana. Hindi na siya nagdala pa ng gamit. Dahil iilan lang naman ang gamit niya sa kondo. Tanging importanteng bagay lang ang binitbit niya pag-alis. Tumiretso agad si Ivana sa ospital. Hinanap niya ang kwarto ng kanyang ina at sakto namang nakasalubong niya ang kanyang ama sa daanan. Dad! Wika ni Ivana. Bakas sa ama ang puyat dahil sa lalim ng mga mata nito. Niyapos siya ng kanyang ama pagkakita sa kanya. Where have you been, anak? Tanong ng ama niya. Humiwalay ang yakap si Ivana sa ama upang sagutin ito. Lolo sent me to a vacation. Iwas tingin sagot niya sa ama. Bigla nilang inatake ang mom mo while we're having lunch yesterday. Mabuti na lang at agad siyang naisugod dito sa ospital. Paliwanag ng ama ni Ivana. Patungo sila ngayon sa 5th floor kung saan nakakonfine ang kanyang ina. Dad, you look tired. Ako na lang muna ang magbabantay kay mommy. Wika ni Ivana. Sa loob ng ilang araw ay si Ivana nga ang nagbantay sa kanyang ina hanggang sa tuluyan na itong makalabas sa ospital. Careful, Mom. Wika ni Ivana nang buksan niya ang van upang alalayan ang ina sa paglabas. I told you, dear, I'm perfectly fine now. Pasensya na at pinag-alala ko pa kayo ng dad mo. Saad ng kanyang ina. Ngunit umiling lang naman si Ivana hanggang sa tuluyang makapasok na sila sa loob ng mansyon. Nagtaka si Ivana na bigla ay lumapit ang isang katulong sa kanya. Hindi lang para kunin ang mga bitbit nilang gamit, kundi dahil sa may humahanap daw sa kanya. Ma'am Ivana, may lalaking humahanap po sa inyo. Ilang araw na pong pabalik-balik rito. Ayaw pong maniwala na hindi pa kayo umuwi rito. Wika ng katulong. Bigla ay lumakas ang kaba sa dibdib ni Ivana. Kinapa niya ang cellphone sa bag at napagtanto na ilang araw na rin pala itong lobat na hindi man lang niya napansin dahil sa pagiging abala sa pag-aasikaso ng kanyang ina. Lalaki? Is that one of your exes again, Ivana? Tanong ng kanyang ina habang pinaliliitan siya ng mata. Mom, he's... Napalunok si Ivana. Not. Pagpapatuloy niya sa sinasabi. Dear, you are my only daughter. Hindi naman kita pinagbabawalan na makipag-date. Matanda ka na. Ipakilala mo na sa amin ang daddy mo ng formal.
na makilatis namin. Wika ng ina bago tuluyang iwanan siya. Napakagat na lang ng hintuturo si Ivana. Paano kung malaman ng mga ito ang lalaking iniibig niya ngayon ay ang mortal na kaaway ng pamilya nila? Kinabukasan, halos tinanghali na nagising si Ivana. Ngunit dahil sa ingay sa labas na napabango siya, dali-daling lumabas siya ng kwarto at bumaba para lang maabutan ng kanyang lolo habang nanunuyang nakatingin kay Ephraim. "Lolo!" Hiyaw ni Ivana na makalapit. Itong binatang Peralta na ito ay pumunta dito dahil nag-aalala sa'yo. Hindi ka raw nagpaalam na umalis at bigla pa naman ay nais daw hingi ng kamay mo. Wika ng lolo ni Ivana na bahagyang tumatawa na akala mo ay katatawanan ang hiling na iyon ni Ephraim. Iho, para sabihin ko sa'yo, wala talagang gustong apo ko sa'yo dahil inutusan ko lang siyang paibigin ka. Pinahinto ko na nga dahil okay naman ang kumpanya namin. Pero mukhang huli na ang lahat para sa'yo. Mukhang patay na patay ka na sa apo ko. Ngisi ng lolo. Nakita ni Ivana na nakakuyom ang mga kamao ni Ephraim habang nakayuko na nag-angat ito ng tingin sa kanya ay nakita niya ang sakit sa mga mata ni Ephraim. Is it true, Ivana? Malamig, ngunit dama ang sakit na tanong ni Ephraim. Ephraim, tanging pangalan lang ni Ephraim ang kanyang banggitin ni Ivana. Nangingilid ang luha niya. Nasasaktan siya na makita nasasaktan ni si Ephraim. Is it true? Pag-uulit ang binata. Oo, pero Nice game. I'm sorry for coming here. Uninvited. The rumors are true. mapait na ngumiti ang lalaki bago tuluyang umalis. Akma susundan ito ni Ivana nang pigilan siya ng kanyang lolo. Ivana, sabihin mo nga sa akin, mahal mo na din ba ang binatang Peralta na yun para umiyak ka ng kinyan? Istriktong tanong ng kanyang lolo habang nakaturo pa kay Ivana ang dulo ng tungkod nito. Ngunit bago pa man ito masagot ni Ivana, ay nawala na siya ng malay. Buntis ang anak mo, ninyo. At alam mo kung sino ang ama ng batang dinadala niya? Malamang sa malamang ay yung binatang Peralta. Lintik! Akala ko ay tayo ang nakaisa sa kanila. Noon pala, tayo ang naisahan. Nagagalaiting wika ng lolo ni Ivana na siyang naging dahilan na paggising niya mula sa kanihiga ang hospital bed. Pa, anong sinasabi mo buntis si Ivana? Akala ko ba'y pinadala niyo lang siya sa isang bakasyon? Rinig ni Ivana na tanong ng kanyang ama. Napahila mo sa sarili mukha ang kanyang lolo. May kasalanan din ako sa parting ito. Binigyan ko si Ivana ng misyon at iyon ay para paibigin ang lalaking yun. Hindi ko akalain na mahuhulog silang pareho sa isa't isa. Dahil kilala naman natin si Ivana, magaling magpaikot ng lalaki. Pa, babae ang anak ko! Narinig mo ba siya sabi mo? Dahil na naman ba ito sa lintik na paghihiganti na yan? Habang buhay ka bang magagalit sa kanila, Dad? Ilang beses na silang humingi ng tawad, pero hindi mo sila pinapakinggan. Tila nagpapasensya ang tinig ng ama ni Ivana nang sabihing iyon. Hindi ko talaga sila mapapatawad dahil sila ang dahilan ng pagkamatay ng mama mo. Tila nagimbal si Ivana sa narinig. Narinig niyang umapela ang daddy niya, ngunit pinuto lang ito ng kanyang lolo. Pagkagising ni Ivana ay igayak mo ang gamit niya doon muna siya titira sa Amerika sa loob ng 7 taon. Walang karapatan ng Peralta na yun na makita ang anak niya. Iyon ang huling usapan na narinig ni Ivana hanggang sa lumipas ang 7 taon. Mommy! When are we going back to the Philippines? I miss their halo-halo with purple ice cream there. Wika ng 6 na taong gulang na batang babae. Bagsak ang maiksing buhok nito at itim na itim ang kutis naman nito ay kasing puti ng nyepe. Kaya ang ipinangalan rito ni Ivana ay Snow. Kamukhang kamukha ito ng ama sa unang tingin pa lang. I don't know yet, baby. Mommy's work is here,
Sagot ni Ivana sa kanyang anak at inayos ang magulong headband nito sa buhok. Ilang taon na rin, minsan niya kasing naisama sa pag-uwi si Snow sa Pilipinas at nakuryoso ang bata sa lasa ng halo-halo na kinakain ng mga tao sa mga inasal. Kaya napa-order tuloy si Ivana at saktong nagustuhan naman ni Snow. Naagaw ang atensyon ni Ivana nang marinig niya ang tunog ng telepono na nakalagay sa lamesa katabi ng kanyang laptop. Hello? Bati ni Ivana, ngunit tanging higbi lang ang narinig niya mula sa ama. Dad? Naguguluhan tanong niya. Your mom, she died. Bigla ay nabitawan ni Ivana ang cellphone na nakalagay sa kanyang tenga, kasunod ng pagtulo ng isang butil ng luha sa kanyang kaliwang mata. Pagka-uwi nila ng Pilipinas ay hindi na napigilang mapaluha si Ivana na makita ang ina na nasa loob ng kabaong habang tila payapang natutulog lang ito. Mommy, don't cry anymore, please. Malungkot na saad ni Snow sa kanyang ina. I'm sorry, baby. You're still too young to witness this. Ani ni Ivana sa anak. I know Mommy La is a good person and I believe she has a beautiful soul, so she will go to heaven, Mommy. Nakangiting sabi ni Snow sa ina. Ilang linggo na rin simula na mailibing ang mami ni Ivana. Napansin niya naging tahimik ang kanyang lolo at ang kanyang daddy naman ay palagi na stress sa trabaho. Nagpo-pull out ang mga investors natin, anak. Narinig ko may sumusulot sa atin, kaya nagliligpitan ng ibang partners natin sa kabila. Nakasangla na rin sa bangko ang lupa natin sa Dumaguete. Namamablemang saad ng kanyang ama. Dad, I'll try to help. Ani ni Ivana. It's okay, Ivana. Asikasuhin mo na lang si Snow. Ano nga palang plano mo sa bata? Hindi mo ba siya ipapakilala sa ama niya? Natahimik si Ivana. Hindi sumagi sa isip niya ang bagay na iyon dahil malinaw naman nagalit ito sa kanya. Natatakot siyang hindi tanggapin ni Ephraim ang anak nilang matagal niyang itinatago. Ngunit sadyang mapaglaro nga ang tadhana. Dumaan sila ngayon sa mall ni Snow dahil ilang linggo na nagsasabi ito na gusto nito ng halo-halo na may ube sa ibabaw, kaya naman nag-take out muna sila. Mommy, I'll just go to the restroom. I need to pee. Nagmamadaling paalam ni Snow kay Ivana. Sasamahan sana ni Ivana ang anak nang dumating na ang order nila. Ma'am, hindi po gumagana ang card niyo. Ani ng kahera. Nahihiya na si Ivana dahil maraming na naghihintay sa likod niya. Are you sure, miss? Tanong niya. Nagulat siya na may maglahad ng cash sa cashier. Pamilyar ang pabango nito, kaya napaangat siya na tingin. Here, I'll pay for her. Keep the change. Malamig na saad ng lalaki. Doon na pagtanto ni Ivana na si Ephraim ang lalaking yun. Sinundan niya ito saglit upang magpasalamat. Ngunit natigil ang pagsunod niya nang malaman na hindi ito nag-iisa. May kasama si Ephraim, ang babaeng pinagsasalosan niya dati. Naagaw ang atensyon nila na sumigaw si Snow mula sa hindi kalayuan. Mami! Mami! Agad namang nakita ito ni Ivana, tsaka nilapitan ang anak. Lumuhod siya sa harap ni Snow. Baby, don't cry anymore. Here's Mommy na. Pag-aalo ni Ivana habang yakap si Snow. Ngunit bigla ay pinanlamigan siya ng buong katawan nang marinig ang malamig na tinig na lalaki sa kanyang likuran. I see you move on. And you have a child now. Wika ni Ephraim. Hindi pa nakikita ang mukha ng bata. Nang humiwalay sa yakap si Snow sa kanyang ina, ay napabaling ito kay Ephraim. Nanlaki ang mata ng kasamang babae ni Ephraim habang nakaturo kay Snow. Oh my God! You look like that child, Ephraim. Bulalas ang babae. Mommy, who's he? Tanong naman ni Snow sa ina. Napalunok si Ivana at hindi malaman na sasabihin. Ivana, you better explain to me everything. Pagdademanda wika ni Ephraim. Naging mabilis ang pangyayari.
Namalayan na lang ni Ivana na nakauwi na sila sa kanilang mansyon, ngunit kasama si Ephraim. Pansamantalang pinaakyat muna ni Ivana ang anak sa kanyang kwarto. Magkaharap sila ngayon ni Ephraim na nakaupo sa sala. Ephraim, first of all, gusto kong humingi ng tawad sa lahat. Sa pagloko ko sa iyo, sa pagtago ng anak natin. How old is she? 6. Sa loob ng 6 years. Hindi ba sumaga sa isip mo na ipakilala siya sa akin? Kasing lamig ng yelo ang tinig nito. Napayuko si Ivana. Natakot ako dahil galit ka sa akin bago ako umalis. At sa tingin mo ngayon hindi ako galit? Mapaklang tumawa si Ephraim. I'm sorry, tanging nasabi ni Ivana. For the past years, I thought I will move on from you. Naisip ko na kung totoong inakit mo ko noon para masaktan ako o para sa pera, then I should bankrupt your company. Susulutin ko ang mga tauhan niyo para maghirap kayo so that you'll come back running to me. Paos sa wika ni Ephraim. Are you sorry for everything? Umiling si Ivana. Hindi ko pinagsisisihan na nabuo na si Snow. She reminds me of you. Iwas tingin sagot ni Ivana. I will come back here again. I will get my family no matter what. Maniing saan ni Ephraim bago ito tuluyang umalis. Napahilamos na lang si Ivana sa muka at pilit pinupunasan ang luha na naguunahan sa pagtulo. Nagpa siya si Ivana na tumungo muna sa veranda ng mansyon upang mag-isip-isip at makalanghap na simoy ng hangin na bigla ay naramdaman niyang may tao sa kanyang likod. Apo, maaari ba kitang samahan rito? Wika ng kanyang lolo at tumabi sa kanya kung saan nakatayo siya sa railing sa veranda. Of course, Lo. Naninig niyang bumuntong hininga ang kanyang lolo. Apo, gusto kong humingi ng tawad dahil sa pinag-utos ko sa iyo noon. Nahihiya ako sa iyo, Apo. Patawad dahil nadamay ka pa sa itinanim kong galit. Mahinang saan nito? Lo, you don't have to apologize. I understand. I heard once na may, mabigat na dahilan kung bakit ganoon na lang ang galit ko sa pamilya nila Ephraim. Ang totoo niyan ay namatay ang lola mo dahil mas pinili niyang magparaya para sa ina ng binatang Peralta na yun. Ayaw tayong i-assist ng hospital pero nag-aagaw buhay na ang lola mo samantalang manganganak naman ang ina ng binatang Peralta na yun. Ang sabi ng lola mo ay unahin na ang pagpapaanak sa Peralta na yun. Pumayag naman ang doktor at sila munang inasikaso. Tumungo kami sa ibang ospital para sana mas maasikaso ang lola mo doon pero hindi na siya umabot. Malungkot na kwento ng kanyang lolo. Hindi mapigil lang mapasulyap si Ivana sa kanyang lolo dahil sa narinig. Alam mo bang napanaginipan ko ang lola mo? Ang sabi niya ay tanggalin ko na raw ang bigat sa akin dibdib. Nakangiting sabi ng lolo ni Ivana. Ivana, Apo, alam kong maaaring ilang taon na lang o buwan o araw ang tatagal ko dito sa mundong ibabaw. Gusto ko sanang makausap ang binatang Peralta na yun para humingi ng despensa sa kanya. At gusto ko rin sana magkausap kami ng kanyang lolo na si Patricio upang mapag-usapan na namin ang kasal niyo. Lolo? Hindi makapaniwalang ani ni Ivana. Ngumiti naman ang kanyang lolo at lumapit sa kanya upang mahigpit siyang yakapin. Patawad kung ngayon lang ako naliwanagan. Sana ay hindi pa huli ang lahat. Aning ng kanyang lolo. Kinaumagahan, rinig ni Ivana ang pagiging abala ng kanilang mga katulong sa ibaba. Kaya naman mula sa kanyang kwarto ay bumaba siya at hindi inaasahang maabutan niyang nakaupo sa kanilang sala ang pamilya Peralta habang kausap ang kanyang ama at lolo. Mukhang magaan ang usapan ng mga ito dahil nakita niyang nakangiti ang kanyang ama. Ivana, Iha, oh I'm glad you're already awake. Where's my granddaughter? Beso ng ina ni Ephraim sa kanya. Nagtataka si Ivana dahil hindi ito ang inaasahan ng reaksyon mula sa mga Peralta. Ephraim and your lolo already told us everything and we understand, Iha. Mom, can I talk to Ivana for a while? We just need to talk about something. Agaw atensyon ni Ephraim
Oh, sure. Tumungo sila ni Ephraim sa garden na mansyon kung saan walang masyadong tauhan at tanging huni lang ng mga ibon ang kadalasang maririnig. I thought you're mad at me. Paunang saan ni Ivana. Mas malakas ang pagmamahal ko sa iyo kaysa sa nararamdaman kong galit. I realize I will always choose you before anything else. Nakausap ko na ang lola mo. Humingi siya ng tawad at pumayag siya magpakasal na tayo. Ani ni Ephraim at hinawakan ang dalawang kamay ni Ivana. I'm willing to start over again with you, Ivana. I already told you before that I want a family with you, but I just want to ask you this. Minahal mo ba ako noon? Are you seriously asking me that right now? Nangingilid ang luha na tanong ni Ivana. It's just a yes or no. Minahal kita noon at hanggang ngayon mahal pa rin kita. Okay na? Mabilis sasabi ni Ivana. More than okay. Ani ni Ephraim at tinawid ang distansya nila para mariing halikan si Ivana sa labi. Mabilis na lumipas ang mga araw na hindi nila namamalayan hanggang sa dumating na nga ang itinakdang araw ng kanilang kasal. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Mika ng pare, kasabay ng hiyawan at palakpakan ng mga tao, ngunit taagaw ang nasyon nila dahil sa hiyaw ni Snow sa kausap itong batang lalaki. I just said I like you. Why are you so rude? Nakangusong tanong ni Snow at tila may iyak pa. Ano naman kung gusto mo ato? Ayaw ko sa Inglesera. Wika naman ng batang lalaki. Love? I think history repeats itself. Nakangising bulong ni Ivana sa asawang si Ephraim. I see. But no more revenge this time. Ani naman ni Ephraim at mariing hinalikan sa pisngi ang asawa. Napagtanto nila sa buhay ay wala talagang maidudulot ang paghihigante, sapagkat ang paghihigante ay lalo lang nagpapalalim ng sugat ng nakaraan. Sa halip ay natutunan nila ang pagpapatawad ay parte ng pagmamahal. At dito na nga pinagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat po. Paalam! Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.